Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, Nakita ko lang tong post na to at gusto ko lang i-share sa inyo bago tayo dumako dun sa ating topic. Ito raw si Sabit, mga kababayan, ay balak daw tumakbong presidente. Balak ba nito tumakbong presidente kaya nag-iingay? 2 beses na to nag-iingay eh. Pero para wala naman nangyari. So, ito may tanong kung tatakbong presidente si Manong Chavit sa 2028 election, iboboto mo ba siya? Siyempre hindi. Ako, hindi ko talaga siya iboboto. Ba't ko naman siya iboboto? Ikilala na natin siya, kilala natin pagkatao niya. Tanga lang ang bumoto rito kung tatakbo tong presidente. Sabi nga dito sa post, walang patutunguhan ang Pilipinas. Pag ito naging presidente. Saka walang boboto rito, mga kababayan. Pumunta nga ng rally to, panaybo ang inabot eh. So sana hindi totoo to, sir, Chavit Singson, sana hindi totoo to. Kasi magmumukha ka lang tanga kapag tumakbo ka dahil malabo kang iboto ng taong bayan. Dahil kilala na po kayo. So siguro tama lang yung ginagawa ninyo, yung mag-ingay na lang kayo na mag-ingay. Kaysa naman tumakbo pa kayong presidente. Ako malabo pa sa sabaw na pusit na manalo to. So sana hindi totoo to hindi naman ako sure kung totoo tong report na ito. Baka ano lang to, marites lang. Baka marites lang itong balitang ito. Wag na, Mr. Chavit Singson, wag ka nang sumama kasi mukhang mukhang malabo naman. Mukhang malabo naman na ikaw ay tangkilikin ng ating mga kababayan. Mag-ingay ka na lang. Mag-press con ka na lang. At least yung mga DDS tuwan-tuwa sa'yo. Di ba? So, eto mga kababayan, si Pokis, General Pokis, Retired General and United People's Initiative Convenor, Romeo Pokis, ay pansamantalang nakalaya po sa pamamagitan ng piyansa. Pakinggan natin si Romeo Pokis. Siya po ay inaresto kanina at ang kaso po ay inciting to sedition at rebellion. Pakinggan natin si General Pokis. From the judge, pwede na ako magpa-interview kasi kanina, of course, under custody ng CIDG, hindi pa pwedeng magsalita kanina. Sige sir, kamusta naman po? Ano po yung naging proseso po? Nakapagpiyansa po kayo? Maayos naman yung proseso at napabilis dahil of course, mabilis magtrabaho yung CIDG, yung mga paperworks doon sa judge, sa RTC Branch 77 sa QC ay okay din, so napabilis. So kami nagpapasalamat at naging maayos naman ang of course yung pag-aresto, yung pagpoproseso, saka itong pagpopost ng bail at saka yung release order ng judge. Sir, ano ang pusulta plano? Diyan kung Of course, yung aming grupo, United People's Initiative, ay tuloy-tuloy pa rin magpapahayag ng damdamin ng ating mga Pilipino dito sa matinding korupsyon na nangyari sa ating bayan. Kasi nga, inaasahan natin na bago magpasko, mayroong mga makukulong, mayroong mga mapapapanagot. Pero sa ngayon, wala pa eh. Yung mga napukulong doon, napakasuhan, yung mga maliliit na kailangan natin talaga yung mga nagnakaw ng mga bilyon-bilyon, mga trilyon-trilyon, yung dapat mapapanagot at mabigyan ng hustisya yung mga taong nangamatay, nagkasakit, itong mga hindi nawalan ng yung dinaanan ng baha. Dahil hindi naman pala ginawa yung mga flood control projects na yun, kundi kinuwarta lamang. Yun ang masakit doon. Sir, your thoughts po about sa pag-aresto sa inyo? Anong masasabi niyo dito? Tinitip ba kayo? Yung pag-aresto, naintindihan ko yun dahil trabaho ng CIDG yun. Ang hindi natin maintindihan at kinakababahalan natin ay bakit yung mga taong nagpapahayag ng mga damdamin, nagpoprotesta dahil dito sa mga matinding korupsyon na ito ay kinakasuhan, inuhuli, inaaresto tulad ko. Dapat ang kinakasuhan, inaaresto yung mga taong nagnakaw ng bilyon-bilyon, yung mga nagkumuha ng pera na instead sana sa mga flood control para mawala ang baha. Ayun ang inaasam natin na makulong, mapanagot, pero wala. Okay, so yan po yung sinabi ni General Pokis. Para sa akin, alam niyo yung malayang pagpapahayag, ibinibigay naman po sa atin yan ng Estado eh. Karapatan po nating maghayag ng ating mga saloobin. Kung meron tayong hindi nakita magandang ginagawa ng gobyerno,
sasabihin natin, maghahayag tayo ng pagkontra sa mga ganong klaseng mga gawain. Pero may limitasyon po kasi. Meron po kasing limitasyon itong ating malayang pagpapahayag. Kasi kapag tayo ay nanawagan na pabagsakin ng gobyerno, kapag tayo po ay nanawagan na tumalikod ang Armed Forces of the Philippines at labanan ng present administration, ibang usapan na po yan. Diba? Kaya nga po nakasuhan kayo ng inciting to sedition at rebellion. Kasi yung inyong pagpapahayag ay lampas na po dun sa inaalaw ng batas. Diba? Pwede ka nga magsisigaw dyan eh. Ang dami na nga, nagminumura pa si Presidente. Diba? Ang dami nga dyan kung ano siya bangag si Presidente, adik ang Presidente, kung ano sinasabi. Hindi naman nagre-react ang Pangulo. Hindi naman nagre-react ang military. Pero kapag umabot na po sa punto na ikaw ay naghihikayat na ng kaguluhan, naghihikayat na ng pag-aalsa laban sa gobyerno, naghihikayat ng rebellion, naghihikayat ng sedisyon, ibang usapan na po yan. Hindi naman sinabi na huwag kang magsalita laban sa corruption kasi kahit tayo naman di ba? Nagsasalita tayo laban sa corruption. Pero hindi ka naman kinasuhan ng dahil ikaw ay lumalaban sa corruption. Hindi. Ang kaso mo, ang charge sa'yo ay inciting to sedition. Lumampas ka na po kasi, sir. Lumampas ka na po dun sa limit ng malayang pagpapahayag. Diba? Tatandaan nyo na, alam nyo naman na kung ano lang dapat, may mga military kayo. Dapat alam ninyo kung ano yung limitasyon. Hindi yung dahil nadala kayo ng damdamin ninyo, sasabihin nyo sa mga military, compadre, tumalikad na kayo, labanan nyo ang gobyerno. Mali naman po yung ganun, di ba? So, yun lang, sa mga baka ma-fake news na naman kayo, hindi po siya kinasuhan at hindi po siya inaresto dahil po galit siya sa korap. Hindi po kasi tayo galit din tayo sa korap. Hindi po siya kinasuhan dahil galit siya sa magnanakaw. At kinukundina niya ang pagnanakaw sa gobyerno. Hindi po yun ang dahilan. Kaya po siya inaresto. Inaresto po siya dahil po siya po ay naghihikayat ng rebellion, naghihikayat ng sedisyon laban sa gobyerno. So sana huwag kayong maniniwala na kapag nagsalita ka, nagreklamo ka, bawal na. Hindi po bawal. Kasi meron ako narinig kapag nagreklamo ka, kukulong ka agad, huliin ka, hindi naman Huwag lang susobra. Huwag lang ikaw ay mananawagan ng kaguluhan. Di ba? Ano ba yung inciting to sedition? Ano ba tingnan ko nga. Ito mga kababayan, ano ba yung inciting to sedition? Tagalogin natin, in Tagalog, para maintindihan natin Okay. Kasi sinasabi nila, inaresto ako kasi laban ako sa korupsyon. Hindi po. Inaresto ako dahil nilalabanan ko yung mga korap. Gusto kong mahuli yung mga mastermind. Hindi po yun ang dahilan kaya pinusasan at inaresto etong si Pokis. Siya ay inaresto dahil po dito po sa kadahilan ng inciting to sedition, pag-uudyok sa sedisyon. Ano ba ibig sabihin yun? Ang pag-uudyok sa sedisyon refers to encouraging others. Okay? Encouraging others to commit acts against the government, like through speeches or writings that stir up hatred or contempt for authorities without direct participating in the violent act itself. It involves actions like giving speeches, writing, or using symbols to promote rebellion or challenge lawful authority, a crime under Philippine law. So kapag ikaw ay nananawagan na sa kapwa mo mga Pilipino, tayo na tayo, aklas na tayo, labanan natin ang gobyerno. Iba na po yan. Yan po ay pag-uudyok niya sa sedisyon, yan po ay rebellion. Ayun po yung dahilan kaya siya naaresto, kaya siya napusasan. Hindi po dahil galit siya sa pagnanakaw, galit po siya sa mga korap. Di sana naaresto na rin tayo kasi galit tayo sa korap galit tayo sa magnanakaw, lagi natin sinasabi, dapat makulong. Yung mga magnanakaw na yan, sabi nga ni Cara David, dapat mamatay na yung mga korap na yan
O bakit hindi naman siya inaaresto? Kasi hindi po yung sedisyon, hindi po yung act of rebellion. Hindi katulad nila, ang ginagawa nila kasi, nanawagan sila sa taong bayan na mag-aklas laban sa gobyerno. Yun po yung mali. Diba? Yun po yung mali. Kaya wag po kayong mapipake news, ha? Baka kasi maging hero to eh. Dahil galit sa magnanakaw, dahil ganyan-ganyan, dahil kumalaban at galit sa mga korap, ganyan na nahuli na. Hindi po. Huwag po kayong mabudol. Pinaliliwanag ko lang po, mga kababayan. At kung galit siya sa mga magnanakaw, katulad ng at sa atin, galit din naman tayo, dapat alam natin yung limitasyon. Huwag naman na umabot dun sa punto na sisigaw tayo, iimbitahan natin ating mga kababayan, mag-uudyok tayo ng kaguluhan, at mag-uudyok tayo na labanan ng gobyerno. Ayun po ang mali. Yun po ang mali, di ba? Kaya yun, siya po ay nakalaya pansamantala sa pamamagitan ng piyansa. At ito mga kababayan, pag-usapan naman natin itong si Amy Marcos, si Amy Marcos. Kasi si Amy Marcos galit na galit dun sa ginawa ng Estados Unidos sa Venezuela. Marami akong nakikita, galit na galit dun sa kay Trump. Dahil nga pinatalsik o hinuli, kinidnap daw etong presidente ng Venezuela. Sabi ni Amy Marcos, ang ginawa ng Estados Unidos sa Venezuela ay isang mapanganib na babala sa buong mundo na kapag makapangyarihan ka, pwede mong yurakan ang soberanya ng ibang bansa. Ayun yung sabi ni Amy Marcos. O yan mga kababayan. Pero bakit ganun? Bakit ito mga kababayan, bakit itong mga Venezuelan, dyan po sa Barcelona, tuwan-tuwa po sila sa nangyari. Yung pagkakahuli dito kay Venezuelan President Nicolas Maduro. Kasi yung mga Pilipino galit eh. Nagagalit yung mga Pilipino. Mga Venezuelan nga natutuwa eh. Di ba natutuwa sila nasa Barcelona at tuwan-tuwa sila sa nangyari kay Maduro na natapol sa kapangyarihan, naalis sa kapangyarihan. Itong diktador na si Maduro. Pero bakit si Amy galit? Ang dami ng mga Pilipino na galit. Ano ba yon? Dahil daw hindi daw dapat nakialam ang Amerika diyan po sa sa gobyerno ng Venezuela. Sabi ni Amy Marcos. Hindi daw dapat nakikialam ang Estados Unidos. Pero ba't ang China nakikialam sa atin? Hindi tayo galit. Di ba? Bakit pag China nakialam sa atin, hindi tayo nagagalit? Pero yung Estados Unidos, nakialam doon sa gobyerno ng Venezuela, nagagalit tayo. Ano ba yan? Parang mas dapat unahin natin yung sarili natin eh. Kaysa doon sa mga Venezuelan eh. Kasi sila nga tuwan-tuwa sila nagkakanta, nagsasayawan dahil nagsiselebrate sila sa pagkakatanggal ng kanilang presidente sa si Nicolas Maduro. Pero si Amy, galit. Pero pag China, tahimik. Diba? Bakit yung China, ganun din naman ang ginagawa sa atin? Pinakikialaman tayo. Bakit hindi kayo nag-react? Pero yung Amerika, nag-react kayo. Talagang itong mga to Hindi mo rin maintindihan eh. Yung mga Venezuelan nga, tawan-tawa, kantaan sila, sayawan. Ito, pakinggan natin itong isang Venezuelan-American. Para malaman natin bakit yung ilang mga Venezuelan ay natutuwa po sa nangyari. Kasi mali daw ang ginawa ni Trump. Sabi ni Amy Lacson, ni Amy Marcos. Pero makinig tayo dito mismo sa kanilang mga citizens. Mahilig natin makialam eh. Pero pag China naman, pag nakialam sa atin, wala, tahimik tayo. Sabihin pa natin, hindi natin kalaban ng China. Diba yung sabi ni Sabit, hindi raw natin kalaban ng China, ganyan-ganyan. Pero pag Amerika, galit na galit kayo. Napakinggan natin, itong sinabi ng isang Venezuelan American at ano ang kanyang masasabi
tungkol diyan sa nangyari kay ano pangalan ng Maduro. Kasi ito raw ang ginawa daw ni Trump ay liberation and not invasion. Ito para maliwanagan lang tayo. Ewan ko kung napanood nyo na to. Pero ito, panoorin po natin. Okay, as a Venezuelan American, I got some shit to say. My family, my parents, my sister, my extended family, all lost everything. Their work, their savings, their investments, gone. Wiped out by a narco dictatorship that has held Venezuela in a death grip for over 25 years. And what happened to my family has happened to millions, and yes, millions. The Venezuelan exodus is the second largest displacement crisis on earth after Syria. This is not just a tragedy. It is one of the great humanitarian disasters of our time. But the suffering doesn't end there. This regime has jailed hundreds of political prisoners. Thousands have been simply for speaking out. More than a third of the population has fled. 1/3. Not for better opportunities or for the American dream, but to survive, to live. Because staying often. And while the world may see Venezuela as a collapsed state, what it is in reality is an occupied one. Our territory, our natural resources, and our institutions have been overrun by hostile foreign powers. And in the midst of all of this, one woman has dared to lead the charge for freedom. Maria Corina Machado. In 2024, against every odd, she led a peaceful democratic uprising that won the election. Her team smuggled physical voting receipts out of the country, hard proof of victory that the regime tried to bury. Her courage has lit a fire in the hearts of millions of Venezuelans desperate to believe that change is still possible. And let's be very clear. Maria Corina is not asking for the U.S. to invade Venezuela. She's not campaigning for war. Venezuela is already invaded. What Maria Corina is calling for, what millions of Venezuelans are praying for, is the support of the only military on earth capable of countering that threat and helping to free our people. This is not imperialism. This is liberation. Alright. So yan, mga kababayan. Napakinggan mo ba? Amy Marcos? Madam? Napakinggan mo? Para sa mga Venezuelans, ang ginawa ni yung ginawa ni Trump o ng Amerika ay liberation, not invasion. Kaya marami ang natutuwa doon sa pagkakatanggal ni Venezuelan President Nicolas Maduro. Ayan saya-saya nila, sayawan pa sila. Di ba? Nagsisigawan sila, tuwan-tuwa sila sa nangyari. Dahil natanggal yung kanilang presidente. Tapos, yung Pilipino, galit. Ano ba naman yan? Pero pag ang China nakialam sa atin, tahimik tayo. Di ba? Yan yung narinig natin dito mismo sa mga citizen ng Venezuela. Kasi mga Pilipino hilig din ang hilig din na makisawsaw makimarisol mga kababayan. Ay dapat intindihin natin kung ano yung saloobin ng mga citizen mismo ng bansa. Yung ginawa naman ni Trump, bahala na yung international community. At kung dapat ba managot si Trump doon sa ginawa niya. Pero mismo mga Venezuelan natutuwa sa ginawa ni Trump 'Di ba? Natutuwa doon sa tuwa sila doon sa pagkakatanggal na kanilang presidente na nagpahirap sa kanila. Ayun yung sabi nila ng mga Venezuelan. Hindi naman kasi natin alam kasi wala naman tayo doon. Di ba? Kaya, nako, Madam Amy Marcos, ang pagtuunan mo ng pansin dito sa bansa natin. Pati ba naman yung problema ng ibang bansa, nakikialam tayo pero pagdating sa China, tahimik tayo. Bayan. Okay. So, yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toys sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.